Welcome sa Good to Live Podcast. Ngayon sa bagong episode ng Good to Live Podcast. Meron ako special guest. He is a gaming content creator and a live streamer on TikTok. Ray Gaming, brother, thank you. Hello. Oh, Good afternoon, boss. Maraming salamat nga pala sa opportunity na nakasama kita ngayon sa podcast, brother. Anyway, magpapasalamat din pala ako kay Badjid, kay Jade na nakasama kita sa podcast ko. Anyways, brother. Thank you din. Anyways, brother, kamusta ka nga pala recently? Recently, puro gym lang, gym content. Pagkagising ko, agad eh. Bili ng lulutuin. Tapos, after magluto, kakain ako, papakainin ko mga aso ko. Tapos, laro. Sa laro kasi doon ako nag-record ng content ko. So, maglalaro siguro 1 to 2 hours. Tapos, edit ko naman yan. 2 to 3 hours, mga ganyan edit. Then, upload. Tapos, punta gym. Tapos, pag-uwi, laro ulit bago matulog. So, ayun lang yung routine ko eh. Pero, nung hindi pa ako nag-gym masyado araw-araw. Puro live stream. So, gising ako ng tanghali, kain ulit, content muna. After ko mag-upload, saka mag-live. Pero yung live na yun, unlimited na yun, hanggang kailan ko gusto. Minsan natatapos ako 10 p.m. or 12 a.m. Ano yun, brother? Parang walang parang limit na okay, hanggang ganito lang yung parang di ba sa TikTok, di ba? Yung content ko kasi 6 p.m. Dapat 6 p.m. to 7 p.m. uploaded na yung video. Kasi pag tumaas pa ako doon ng oras, parang kasi yun algorithm kasi. Ganun. Parang kumbaga, tinatansya ko kasi siya kung paano yung mga tao kung gising pa sila. Para sa akin kasi yung gising mga tao gabi talaga eh. 6 p.m., 7 p.m., ganyan. 8, maximum na yun eh. Medyo late na yun eh. Yun, mga 6 to 7, doon ako nag-upload ng video. So, dapat uploaded na yung video na yun. And then, saka papasuhan ng live stream. Ang technique kasi doon, once na may video ka na umaandar sa FYP mo, or may in-upload ka, pag sinabayan mo ng live yun, nakikita kasi yung live doon sa profile mo eh. Kunwari, ako, random viewer lang ako, nag-scroll ako. Sa TikTok to, brother. Sa TikTok to, brother. Sa TikTok. Nakita ko yung video mo na dumaan sa akin, and then naka-live ka. So, pagkakita ko ng video mo, makikita ko doon na naka-live ka. So, pag nagustuhan ko yung video mo, may malaki yung chance na pumasok sa live mo. So, mas dumadami rin yung views mo or mas na-expose yung live mo kapag may video ka na umaandar. So, kaya ganoon yung routine ko everyday. Brother, kung pwede lang pala matanong, brother, ano pala yung kino-content mo pala sa TikTok? Sa TikTok, Codem, Firelight. Ayun yung game. Pero yung genre ng pagka-content ko, hindi siya yung basta gameplay lang eh. Tutorial siya. Tips and tricks. For beginners, mga ganyan. Kumbaga, educational siya. Pero sa esports side. Okay. Ay, ganun yung mga content ko. Kasi kapag gaming lang, kunwari, nag-record na ako ng Codem, tapos add lang ako ng background music. Tapos pinost ko. Hindi siya nagba-viral eh. Walang sumisikat doon. Sa totoo lang. Walang sisikat may sisikat sa pag-upload na ng gameplay or highlights. Pero hindi mo maabot yung goal mo bilang isang content creator or bilang isang streamer. Kasi kapag puro ka lang highlights, puro ka lang gameplay, hindi ka lalapitan ng sponsors, hindi ka lalapitan ng brands, hindi ka lalapitan ng mismong game na yung nilalaro mo. Hindi ka magkakaroon ng partnership. Kasi wala kang identity eh. Di ba? Like, pag tinignan ka na isang brand, sino ba to? Ba't ko to bibigyan ng brand? Paano niya ipopromote? Pinapakita niya lang ng gameplay highlights. So ako, pinapakita ko kung paano ako nagsasalita, paano ako nakikipag-communicate sa viewers ko. So, tutorials, tapos sinasamahan ko rin yan ng promotional videos, affiliate. Brother. So, doon ako nagkaroon ng sponsorship sa Red Magic Phone. Kung alam niyo yung Red Magic Phone. Nagkaroon ako ng sponsorship doon, collaboration. So, may libre akong phone, gaming phone. Nakadalawang gaming phone ako doon. Ayun, so hindi ka lalapitin kasi ng mga brands and collaboration kapag puro ka lang highlights. Kasi walang identity. Hindi, kumbaga, sumisikat yung game mo eh. Sumisikat yung gameplay mo, yung highlights mo. Pero, hindi ka, alam mo yun, like, walang identity. Like, maganda yung highlights mo, okay, scroll. Diba? Pero pag gumagawa kasi ng pangalan mo, like, tutorial ka, nakikipag-usap ka sa viewers, nakikipag-communicate ka, kumbaga.
Tapos sinasama mo pa na promotionals, ganun. Oo. Eh, yung gusto kasi ng mga brand eh. Di ba yung madaldal ka, marunong kang may pag-communicate. Yung maboka ka. Oo, marunong kang mag-handle ng ng viewers mo. So, yun yung mga nilapitan. Kaya sa akin, ayun yung the best content. Hindi yung basta Kaya ayun yung content ko. Kaya pala parang minsan, brother, nakikita ko pag nag-scroll ako ng TikTok, may mga lumalabas din na mga gaming na parang puro highlights lang. Parang, yun nga, parang hindi siya entertaining. Oo, di ba? Pero pag i-compare mo yung highlights na gameplay sa isang educational na content, kahit sa esports, kunwari, tutorial, tsaka gameplay, mas nananaig yung tutorial, tsaka yung tips and tricks, kaysa dun sa parang gameplay lang na pinapanood. Although, yes, may mga matataas talagang views dun. Dahil sa edit nila, magaling sila mag-edit, ganyan. So, meron talaga. Pero, yun nga, when it comes to career, kung career na yun talaga yung ginagol mo, mahirap maabot yan. Mahirap talaga maabot yung mataas na level kung nag-i-stay ka lang sa highlights sa genre. Baga parang kailangan baguhin yung strategy ng ang galing nun, brother. Kasi, baga parang, ang alam ko lang, pag gaming, sige lang, kailangan mo lang, ipopost mo lang. Hindi pala parang gano'n, no? Kasi, kahit gaano ka kagaling, kung hindi mo naman na-expose ng maayos yung sarili mo, walang may pakialam sa'yo. Sa, lalo na sa esports, pro scene. Tignan mo, kahit gaano kagaling yung mga pro scene, or yung mga pro player, kahit gaano sila kagaling sa pro scene, mas nakikilala pa rin yung content creator na marunong may pag-usap sa tao, marunong mag-entertain. Lalo na sa ML, or usapang ML tayo, ganon. Kahit yung mga pro player, sinabi na rin nila na mas malaki kitaan sa content kaysa pagiging pro player. Kasi mas malaki yung exposure dun eh. Diba? Kasi sa pro scene, kahit magaling ka, off-season, wala ka ng tawag dito, wala ka ng presence sa social media niyan eh, off-season eh. Hindi ka na nabibigyan ng hindi ka na tututukan ng camera. Pero na lang kung sinasabayan mo ng live stream or other contents, diba? So, ayun. Brother, gusto nga pala mag-way back. Sino ba si Ray Gaming? Si Ray Gaming, ano siya eh, tawag dito. Ano ba yan? Like yung parang personal side? Kumbaga, sino si Ray Gaming na kung paano nag-create ng content? Okay. Paano nagsimula lahat? Ganun. Okay. So, ayun nga. Kumbaga, pagkabata, tas... Okay. Gets. So, magandang tanong yan. Lumaki ako sa West Remboy, Makati. So, doon ako lumaki. Bata ako, arts talaga ako. Arts. Magaling ako sa arts. Confident ko sasabihin, magaling talaga ako mag-drawing. Yan. So, bata pa lang yun yung hilig kong gawin. So, dati pangarap ko maging animator sa Japan. Bata ako. Ayun yung pangarap ko nun. Pero syempre, habang lumalaki ka, parang nabibuild sa utak mo ano ba talaga yung gusto mong gawin eh. So, ayun, parang lumalaki ako. Lumabas yung Minecraft. Habang nagalaro kami sa labas ng mga kaibigan ko, lumabas yung Minecraft. So, parang sumisikat yung Minecraft. Teka, brother, baga, sabihin mo muna sa kanila kung ano yung Minecraft. Baka, ano yung Minecraft? Okay. Eh, yung game na nagbi-build ka ng ng bahay, survival, gano'n. Yun siya. Parang Lego gameplay, gano'n. Yun. So, lumabas yun. And then, yung game na yon, may mga sikat na streamer, YouTuber. Yan. So, tinry ko siyang laruin. Ano ba to? Di na nakikipaglaro ng taya-tayaan yung mga, yung mga tropa ko, hindi na nakikipaglaro ng taya-tayaan, ng tago-taguan eh. Computer na eh. Nag-Minecraft na sa Minecraft na. Ano ba itong Minecraft na to? Sana mawala na yan para maglaro na kami. Kasi wala akong pera pang laro ng computer. Siyempre, bitter ako dun. Ayoko dun eh. Gusto ko maglaro tayo sa labas. And then, pag-uwi ko ng bahay, hiniram ko yung tablet ng lola ko. Sinerch ko, ano ba yung Minecraft? Kaya sabi lumabas yung mga content, ganyan. Entertaining siya. So, sabi ko, parang someday, parang gusto ko maging ganito. Sumikat sa gaming, ganyan. And then, kasi wala pa yung Minecraft. Balik ulit tayo, no? Wala pa yung Minecraft. May experience na ako sa gaming. Counter-Strike. Ayun yung una kong nilaro sa buong buhay ko, Counter-Strike. Dinala ko ng papa ko sa computer shop. Baga, yun yung pinaka-first game mo? First game ko yun. Counter-Strike. Di ko alam 2.0 ba yun. Basta, di siya online eh. Counter-Strike lang siya eh.
Ayun, dinala ko ng papa ko sa computer shop. Doon ako naglalaro. Naglalaro kami dalawa, 1v1 kami. Minsan naman 5v5 kami mga bot ganyan. So doon ako nag-start maglaro-laro. And then syempre, elementary ganun. Syempre di mo napupukusan 'yun. Kumbaga, lalaro ka lang doon pag naya ako ng papa ko eh. Ganun eh. Pero gusto ko maglaro, na-enjoy siya. Pero wala pa sa utak ko na gusto ko magaling sa paglaro ganun. Wala, hindi ganun. Baga parang nag-enjoy ka lang. Nag-enjoy lang ako. Pero yun nga, habang tumatagal, parang konti-konti akong na-expose sa internet, sa gaming, ganyan. Yun nga, sa Minecraft. Oo. Yun. And then, pagpasok ng high school, mahirap ang buhay eh. Wala akong cellphone. Ngayon kasi mga high school ngayon, may cellphone na sila eh. Yeah. Naka-iPhone. Maganda na yung device sila. Naka-iPhone. Yan, ako wala. Nagka-cellphone ako siguro, grade 9. After ng grade 9, wala na ulit. So, paano parang ginawa mo nun, brother, nung nawala ulit? Yung nagka-cellphone ako nung grade 9, ang nalaro ko ng Rules of Survival. Ayun, uso talaga yun. Dati. Grade 9 ako nung bago mawala yun eh. Rules of Survival talaga. Ang sikat pa nun, sila Wrecker, sila Saxy, sila Jay-Z. Ayun ang mga sikat. So, ayun, grade 9, buong taon naglalaro ako ng Rules of Survival. Hanggang sa nasira na yung phone. Second hand kasi yun binili. O+. Kung alam niyo O+, guys, yun. Alam niyo kung gaano ka luma na yun, tsaka bagal yun ng panahon na yun. Yun. Muutot yung phone. Walang grass yun, Walang grass yung mga sahig, di ba? Pag naglaro ka ng Battle Royale game, may mga grass yun, di ba? Oo. Sa akin, wala. Kita ko yung mga kalaban na nakadapa. Ganun. Tuwan-tuwa sa akin yung mga kalaro. Parang advantage mo pa ngayon yun. Advantage ko siya, pero lugi ako sa harapan kasi mas maganda device yun. Mas nauna mag-register yung bala niya eh. Ganun kasi yun eh. So, ayun na nga. Nasira yung phone. Battery yun eh. Nasira siya. Ang specs lang nun, tandaan ko, parang yung RAM niya 500 MB. Tapos ang storage niya, alam ko 64 gig. O mas mababa pa, tapos 64. Di ko na matandaan, basta sobrang sikip nung phone na yun. Yung ginamit ko. And then grade 9, katapusan ng grade 9, nawala yung phone. So grade 10, pumasok grade 10, wala akong cellphone. Kita ko yung mga classmates naglaro na ML, naglaro na Rose. Sikat na ng ML yan eh. Tamang node lang ako. Alam mo yung parang, nafe-feel mo na, parang na-OP ka sa nila. Parang naiiwan ka. Gusto kong maglaro, gusto kong tama node ka lang, ganyan. And then, hindi ko in-expect, grade 11. Iniyak ako yung mama ko noon. Sabi ko, Mi, gusto kong bumili ng cellphone. Sana mabilan mo ako ng cellphone kasi kapag may may practice kami sa school, sa labas, practice sa sayaw, hindi ko alam paano kontakin yung classmate ko. Hinihiram ko yung tablet na lola ko, nasa bahay ako. Kunwari, usapan namin Makati Park, 4 p.m. Pupunta ako Makati Park, 4 p.m. Wala akong dalang cellphone. Biglang nagbabago yung location. Diba? So yung mga classmate ko. Uwi ako sa bahay. Kunin ko ulit yung tablet. Open ko Messenger. Pre, nasan kayo? Pre, nandito kami sa may BGC kami. Sabi niyo, Makati Park. So, ang hirap na walang cellphone, hindi ka makapag-communicate. Paano nangyari nito dahil wala kang cellphone? Kumbaga, paano mo nakumbinsi yung mama mo na... Ayun, dahil doon. Sabi ko, ang hirap may pag-communicate kapag puro practice. Mahirap gumawa ng projects. Ganon. Hanggang sa, nabilan niya ako ng Realme 5. Realme? Realme 5. 64 gig. Tapos, 3 gig RAM. Ginamit ko siya pang content. Talagang kinontent ko talaga. Talaga yung goal ko. Hindi ko, wala akong pakialam sa school noon eh. Dinadahilan ko lang sa nanay ko yun. Sabi ko, may bilang mo ako ng cellphone para sa school. Pero, kumbaga, nag-i-start ka na nito. Pero wala akong pakialam. Gusto ko gusto ko nang maging content creator. So, ako manood. Kasi nung time na wala akong phone, tamang nood daw sa classmate ko, tamang nood daw kila Wrecker sa FB, tamang nood daw kila Doggy. So, kasi nagla-livestream na sila nun eh. Doon na nabibuild na, ito gusto ko to. So, pagbili sa akin ng cellphone, hindi ko talaga goal yung school. Content talaga. Gawa agad ako ng channel nun, parang YouTube muna yun eh, parang mga ilang buwan. Sa kanila ba yung TikTok? I think 2020 ata yan. 2020. Pandemic. Hindi, wala pa eh. Parang pre-pandemic pa yun, parang magpa-pandemic pa lang eh. Parang nasa 2019, mga ganun siya.
Pero may TikTok na nun. Mm. Pero yung TikTok nun, ay yung pa yung ano, yung parang ayaw pa hawakan ng mga lalaki yun eh. Oo, Yung kasi TikTok. parang tatawanan ka eh. Oo, tatawanan ka ka. pag, ay, ba't ka may TikTok? Oo, diba? Parang homophobic pa yung mga tao nun eh. Oo. Bading ka, may TikTok ka, Oo, ganon. ganon. So, mga lalaki, hindi nag-TikTok yan, Oo. ayaw. So, ayun, may TikTok na nun, pero hindi pa ako nag-upload doon. So, hindi ko pa siya din-download, pero may TikTok na. Pero ako, YouTube lang ako, everyday. So, ang ano naman nun, ang progression ko naman sa YouTube, mababa lang views ko. Parang 300, 100. Pag may 1K, masaya na ako nun, sobra. 1K views, masaya na ako sa YouTube. 1K. Solid. Sobrang ano na nun, kumbaga parang mataas na nga yun. Mataas na yun sa akin. So, ayun, 1K. Bihira ako ma-hit yun. Nilabas yung TikTok. And then, yung kalaro namin, may kalaro kasi kami, may clan kami, may team kami. Parang kami lang magtutropa. Sige. Sa Ross. And then, nag-upload siya sa TikTok. Nag-viral. Sabi ko, nag-viral, daming views. Isang kaka-upload mo lang Tapos wala kang followers, pero daming views. Kasi syempre, ano pa yun parang wala pang kaagaw sa sa algorithm. Oo, wala kang kaagaw Nag-upload siya ng Ross. Viral. Parang yung views natin, parang 5K plus isang araw pa lang. Laki. Mataas na yun Mataas na yun sa akin yun. Gagi, legit ba? Mataas nun. Sabi ko, gawa rin ako. Download ko TikTok. Download ako ng edit ako ng Ross. Yung pala, kaya hindi nag-viral din sa akin. In-upload ko kasi hindi nag-viral. Sabi ko, ba't ganoon? Pares lang tayo nang ginawa, pero hindi nag-viral sa akin. So yung sa akin pala nun, iba yung music. Nakadepende pala siya sa music. Sa music. Yung trending. Oo. Kung yung trending sa TikTok, kailangan, sabayan mo siya. Kaya pala parang nakikita ko sa TikTok na may mga trending music. Yung pala. So, ang ginamit niya kasi noon, nung kaibigan namin, ang ginamit niya, trending na music, tas Ross, parang transition siya parang edit siya, transition. So, ako naman, ibang ginamit ko music, ano yung gusto ko. Pero hindi yung kung ano yung trending, kung ano lang yung trip ko. Hindi siya nag-viral. Sabi ko, pero sige, tuloy-tuloy ko pa rin to, may views Okay. Ang views ko noon, 30 views. Dinilit ko rin kaagad yun kasi wala parang pangit So, doon ako nag-progress sa TikTok, tuloy-tuloy na yun. Okay. Di brother, singit ko lang. Paano yung, kumbaga, fast forward tayo? Paano yung ginawa mong, dahil nga nagko-content ka na ng, kumbaga, paano ka isa pagro-Ross? Paano ka napunta sa ganitong next phone na ito na i-content mo? Paano ka napunta sa ganitong level? Paano ka nag-stream? Okay. So, ito na yun. So, Ross, tuloy-tuloy upload. Kasi di ba naglilipa na yung mga streamer na yan, yung Ross. Yun. So, ito na. Parang, tuloy-tuloy na yung Ross content. So, dumating sa point na parang dead game na yung Ross. Oo. Yung cellphone ko pa rin, Realme 5 pa rin Ito na yung parang mawawala na yung Ross, no? Parang siya, dead game na So, lumabas yung COD Mobile. Ayun. Pero hindi ko siya nalaro nun Ross pa rin ako, bias ako sa Ross Pero parang tumatagal, parang try ko kaya yung COD. Wait lang brother, singit ko lang. Nung naglalaro ka ng Ross, ano ka na to, parang malaki-laki na yung nakuha mo ng viral na ito sa TikTok. Hindi. Ano lang talaga. Yung siguro parang 6 months ko sa pag-upload ng Ross sa TikTok, parang 30 followers lang ako. 6 months na yun. 30 followers. Kasi ang content ko, highlights lang. Wala pang boses na yun yung sinasabi mo noon. Yun yung sinasabi ko noon walang boses nun. Sabay, bago mag-codem, gumawa ko ng tutorial. Gyro. Yung gyroscope. Yung mechanic dun sa game parang, yung ginagalaw yung phone. Oo, brother. Nung time kasi na lumabas yung mga shooting games, hindi pa popular sa mga tao yun Ano yung gyroscope? Paano siya gamitin? Nakita ko yun sa isang streamer. Kung kalala nyo yun guys, sa mga nag-Ross, kung kalala nyo si Morad. Nakita ko na isang YouTube video, nalagay, King of Gyroscope. Ano yung gyroscope? Pinanood ko. Ganun siya maglaro. Ginagalaw niya yung phone niya. Putik. Yun pala yun. So, mas madaling tumutok. So, ipunta ko settings, inopen ko yung gyroscope. Pinaractice ko siya. Mas okay. Gawa nga akong tutorial. Wala pa nakakaalam nito. And yung first tutorial ko, how to use gyroscope sa TikTok.
Oo, kumbaga 500k views. yun yung pinakaunang content mo. 500k views. Mhm. Tuwang-tuwa ako nun. Doon na umangat yung followers ko. Hanggang sa naging 2k followers na siya. Tuwang-tuwa na ako nun. Promise, sobrang saya ako nun. 2k followers. Mhm. Tuwang-tuwa na ako nun. Tumatalon na ako sa saya nun. Parang hindi ako makapaniwala nun. Kasi para sa akin, parang wala lang ako ganun eh. Tapos kaya ko pala yung ganun. 2k Oo. followers. Kumbaga parang sa normal na tao na, uy, kaya ko pala to. Kasi isipin mo, 2k man. Tinignan mo sa personal na tao yun, sobrang dami. 2,000 na yun. Oo. So, ayun. So, nawala yung, parang na-dead game mo, Ross. Nausi yung COD. Nag-transition ako sa COD. Yung tutorial ko sa Ross, na how to use gyro, ginawa ko din sa COD. Tapos, parang ang gusto ko kasi, sumikat ako sa gameplay. Kasi doon yung mga malalakas yun, parang pag sikat ka sa gameplay, malakas ka eh. Oo. Di ba? Pero hindi ko nakuha yung tao doon kasi low-end device lang, pangit yung recording ko eh. Pangit eh. So, kung di ako sikat sa sa panonood nila sa gameplay ko, kailangan kong gumawa ng paraan para makuha yung attention nila. So, ang naisip kong paraan, tutorial. Doon ko makuha yung attention nila. So, gumawa ng tutorial, top 3 settings, how to use gyro, paano mag-quickscope, top 3 movements sa Codem, ganito ganyan. Ayun, so, yun yung Codem. And then, wala pa live nun. Kumbaga, brother, singit ko lang, brother. Kumbaga, yung masasabi mo ba ng kinang virality, yung mga how to, yung mga ganito, tutorials. Yung makakatulong sa tao, magbe-benefits yung mga nanonood. Kasi kung eme-eme na yung videos, wala silang pakialam dyan. Hindi sila magbe-benefits. For example, sa gym, di ba? Hindi ka na matuturuan ng proper form nung nag-gym na tao na nag-upload sa TikTok. Wala ka nang pakialam sa video niya, di ba? Kaya tuturuan ng proper nutrition, hindi kanya tuturuan ng proper form sa pag-gym. Wala kang pakialam di ba? Pero kung natuturuan ka niya, magkakaroon ka ng pakialam, pa-follow mo siya, di ba? Uy, para matuto pa mas marami. Ganun pala yun. And then, ayun na, wala pa akong pang live nun eh. Hindi pa kaya mag-live kasi wala pa akong PC nun. And then, yun nga, bumalik ulit ako ng Ross. Parang nauso ulit yung Ross. Parang, yun eh. Nawala yung Ross, Codem, nag-Ross ulit. Tapos, meron akong isang teammate na sumali sa clan namin. Taga-Australia siya. Pero siya, Thailander. Thailander siya. Nakatira siya sa Australia. So, ang nangyari, fan na fan daw siya. So, idol niya daw ako. Yun. So, 2k followers lang ako. 1k followers lang ako sa YouTube. Ito na, brother, yung, wait, isingin ko lang, brother. Nung 2k followers ka na sa TikTok, ito na yung gumagawa ka na ng mga how to. Okay. Ito na yun. And then, may isang lumapit sa akin na Thailander na gusto sumali sa clan. Isa rin siya sa naging reason kung nasan din ako ngayon. Kasi yung tao na yun, binigyan niya ako ng device. Okay. Hindi na kasi kaya ng device ko na parang nag 2k followers na ako. In-update ko yung Realme ko eh. In-update ko siya ng version. Just hindi na kaya maglaro. Kaya simula ngayon, trauma na mag-update. Kahit sa iPhone, hindi na ako nag-update ng mga software update. Kasi parang nakaka-update siya sa performance ng phone. Lalo na kung pag nag-gaming ka. Yung parang update. Yung mga... Yun, di na kinaya. And then, nakilala ko yung yung Thailander na yun na taga-Australia. Then, binigyan niya ako ng phone. Binigyan niya ako ng pambili. Ewan ko ba't nagtiwala sa akin yung pinadala niya sa akin mula Australia. Yung pera. Oo. Gcash pa ako nun. Foreign to. Kumbaga, foreign tape. Kumbaga, paano siya nagtiwala ngayon? Oo. Paano siya nagtiwala sa akin? Pero yun nga, fan na fan ko daw siya, ganun. Oo. So, binigyan niya ako ng pambili ng device nun. Ang device ko nun, Infinix Note 11S. Wait lang, brother. Singit ko lang. Anong year to? 2022. Okay. 2022 na to. Parang ilang taon na din yun eh. Hindi, 2021 pala. 21. Sorry. 21 siya. Okay. So, 2021. Parang kakapasok pala ng 2021 nun eh. Kasi diba 2020, nag-start ako. So, parang, siyempre di naman nag-start ng 2020, parang January. Parang kalahati na ng taon yun eh. So, ilang months, 2021 na. Ayun. So, binila niya ako nun, Infinix Note 11S, Infinix yung phone. Hindi naman siya ganun kabilis, pero syempre, decent na yun. Mas maganda yung compare sa ko, sa kumbaga device para ko. sumasabay na yung phone. So, ayun, Codem ako nun. Parang, ang naisip ko nun, wala akong kinikita. So, paano ako kikita ng pera? Hindi ako kumikita sa YouTube, mababa yung views ko. Paano ako kikita?
lumabas yung affiliate. TikTok affiliate. Okay. Sa affiliate na to ngayon. Okay. So, yun yung naging income ko. Nakita ko lang yun sa, sa TikToker, si Meiko. Yung basta babae yan eh. Babae siya na nag-affiliate, si Meiko. Basta yung mga content niya, kita yung mukha niya ganun. Basta parang dumadaldal siya sa tao. Kasi yung si Meiko, siya yung yung content creator na panood ko na parang niya, nireveal niya kung ano yung kinikita niya sa affiliate. Ang laki. Sabi ko, opportunity to. Parang parang tawag dito. Kasi ako malakas wala ako sa Diyos eh. Parang God will provide. Kung walang-wala ka, may makakita ka ng na opportunity na di mo inaasahan. So sa akin, nakita ko yun, parang, kasi siyempre pinagdasal ko, mag-grow talaga yung career ko eh. Ayun yung pinagdasal ko, mag-grow yung career ko. Dasal talaga ng dasal. Ayun nga, nakita ko yung affiliate, sabi ko, opportunity to. So ako kasi open ako sa opportunity na makita ko. Grab ko yan. So, tinry ko yung affiliate. First video ko, nag-viral siya. Ang una kong video na sa affiliate, earphones. Hindi ko siya nabili sa TikTok. Binili ko siya sa Shopee. Wait lang, brother. Ay, isingit ko lang. Paano ba tumatakbo yung affiliate? Kumbaga, gusto ko malaman na paano yung unang ginawa mo no? Pumasok ka na ng affiliate, di ba? Paano yung takbo nun? Basically, ang affiliate kasi, yung magko-promote ka ng product. For example, ito. Promote, bibidyoan ko to. I-upload ko sa TikTok. Parang yun eh, gagawa ka muna ng profile mo, ng TikTok shop profile, affiliate. Pag meron ka na nun, pwede ka na mag-promote. So, bago mo i-upload yung video mo, may options doon na pwede ka mag-add link. Sa add link na yun, pwede ka maglagay ng games, ng filter, products, pick mo yung products. Tapos, pag kinik mo yung products, pupunta ka sa TikTok Marketplace. Pwede ka mag-add ng isang product doon na connected sa video mo. Kunwari to, binidyoan ko to. Kuha ko ng link neto sa TikTok Marketplace. Pag in-upload ko yung video na yon, pwede silang bumili, yung mga manonood, pwede silang bumili dun sa link na nilagay ko. So, nakalink siya sa isang shop. So, kada benta nun, 10% sa'yo. So, para kang nagbi-business, pero wala kang nilalabas na pera. Pero kumukuha ka ng commission. Ganun pala yun. Kasi di ba sa business ganun din eh. May kita ka, di ba? Pero dito, wala kang lalabas ng pera. Mag-video ka lang. Kumbaga, bawat upload mo ng video, may na product. Okay. Commission yun. 10%, 15%. Iba-iba yan eh. Depende rin sa price nung binibenta mo. Okay. Depende siya sa shop. So, ako, ang una kong pinromote nun, earphones, binili ko sa Shopee. Nauna mo nang bumili ng earphones bago ako nakita yung affiliate. So, ang ginawa ko ng diskarte nun, paano ko ipopromote yung earphones na nabili ko sa ibang platform? Ginawa ko, naghanap ako nag-search ako sa TikTok ng mga earphones na katulad nung, kamukha lang nung earphones na binili ko sa Shopee. Na po sa TikTok. Ginaya ko yung yung title sa Shopee. Ginaya ko, tapos pinis ko sa TikTok para lumabas yung same product. Scroll hanggang sa may nakita ko. Wala pang bumibili masyado. Parang 200 pa lang. Tapos check reviews. Baka scam eh. Masisi yan eh. Diba? Pag check ko reviews, okay to, may mga bumibili. Gawa akong video. Nun. Baba pa ng views ko nun. Ay, ang pangit pa ng quality ng video. Parang nasa parang sopa siya na kahoy. Sabay binidyoan ko lang basta-basta na ganyan. Nakalapag yung cellphone, nakasaksak yung earphones. Videoan ko lang. Ito nga pala yung ginagamit ko sa pag lalaro, ganyan. Kumbaga parang nag-i-kahit ka na ng... Para sa akin, hindi ko to parang, hindi ako nagbabrag, pero parang ako yung nagsimula mag-promote ng gaming equipment sa TikTok. Wala pa akong nakikitang nagpa-promote nung time na yun ng gaming equipment. Wala pa. Hindi pa siya ganun kasaturated. Okay. So, pinomote ko siya. Na-upload ko yun sa bahay ng girlfriend ko. Wala kasing wifi sa bahay. Okay. So, pupunta ako dun sa bahay ng girlfriend ko. Siguro mga 4 p.m. uwi ako 10. So, in-upload ko siya parang 9 p.m. So, sinut ko yung video sa bahay ng girlfriend ko. Pag uwi ko sa bahay ng 10, check TikTok profile ako. Tingnan ko yung in-upload ko. 10K agad. 10K views agad. Biglaan yun. Ang laki nun. Kasi kung dati, 100 lang yung views ko eh. Huwag parang pumapalo ng gist eh. Oo. Pumalo ng 10K views. Tungtuwa ako, hindi makatulog.
Naisip ko, magkakano kikitain ko dito? 10K agad. Mm. Kaka-upload ko lang kanina. Isang oras pa lang. Viral na. 10K na. So, pagising ko kinabukasan, check ako ng kung magkano na yung sales. Tumataas na tumataas. So, ayun yung ginawa kong diskarte para makabili ako ng gaming phone ko. Okay. Brother, paano mo nababalanse yung pagiging affiliate at kumbaga, paano mo binabalanse yung pagko-content mo sa affiliate tapos yung pag-i-streamer mo, live stream? Yung pagiging content creator ko kasi tsaka affiliate, isa na lang yun eh. Mhm. Kasi, sa pag-affiliate, gumagawa rin ako ng content doon, connected sa CODM or Firelight, sinasamahan ko lang ng products. Kunwari, iPad ko nakalatag dyan. Kukunin ko yung cellphone ko, bibidyoan ko yung iPad ko, nakalatag yung finger sleeves, proper lighting, Mhm. and then sales stock. Okay. So, para lang ako naglalaro na may kasamang promotions. Kumbaga, kumbaga all in Isa one lang siya. Oo, isa lang siya eh. Para sa akin, kunwari ngayon, tutorial lang ako ngayon. Bukas tutorial ulit. Mhm. Next day, updates sa mga game. Next day, affiliate. Ganun ako, parang may schedule ako sa isang araw. Ay, sa isang linggo. Mhm. Parang planado yun sa akin. Kung ano i-upload ko bukas, ano i-upload ko sa mga Nakaplano sunod. na to, brother. Oo, ano i-upload ko sa ganito, Wednesday, Thursday, Friday, ganun. Mhm. Ano sa akin na yun. So, ayun. Okay. Sa streaming naman, yun nga, after ko mag-upload ng video, saka ako mag-live. Mhm. 2 to 4 hours. Okay na ako dun, pagod na ako dun, 2 to 4 hours. Mahaba rin yun. Mahaba na yun. Ayun, yun yung ano ko. Siguro, ang like kong ginagawa na pag-upload kasi or pag-edit, 4 p.m. eh. Mhm. 4, 5, 6, yan, mga 7, tapos na ako dyan. Maximum na tayo eh. Or kung mahaba talaga yung in-edit ko or mahirap siya edit, 8. Tapos ako 8. Post sabay live. Yun na. Tapos depende na katong oras yan. Basta pag napagod na, end live ko na. Okay, brother. Follow up ko lang. Kumbaga, paano mo minamanage lahat? Lahat ng to, yun. Paano mo ginagawa? Anong sistema mo? Paano sistema ba? Paano manage na? Kumbaga, paano yung habits mo? Kasi syempre, di ba, iba-iba yung, kumbaga, nakaplano. Paano mo pinaplano? Paano ko siya pinaplano? Paano ko ba i-explain yan? Sige, brother. Sa akin kasi may notes ako eh. Okay? Sa cellphone ko, meron akong notes, title ng contents. Mm. Tapos pag may naisip akong content, in-notes ko agad siya. Mm. Okay, kunwari top 3 settings sa CODM. Ayun. Top 3 settings sa CODM. Color customizations, control, sensitivity. Ito yung pang-Monday ko to. Ayun. Tuesday, ito naman. Okay, okay, Wednesday, ganito naman. Ayun. Tapos Thursday, affiliate. Isip Okay. ako ng intro, paano ko i-hook yung mga tao. Kasi sa pag-upload ng video, tsaka sa pag-upload ng affiliate, kailangan sa 5 seconds na yun, maging interesado agad yung tao. Oo, So, yung 3 seconds. Paano sila maging interesado sa sabihin mo? Iba kasi, kaya hindi nag-viral ang video nila kasi ang boring nung nila eh. Yung first 5 seconds sila, parang, alam mo yun, parang walang kwenta yung first 5 seconds sa video. Parang wala lang. Kasi mababa na yung parang, ano tawag doon? Scroll na yun eh. Pero, syempre, pag nag-scroll ka, diba? Pag scroll mo, nakita ka ng video. Parang di ka interesado. Yung scroll agad. Yung attention span. Oo, di ba? Scroll agad. Oo, brother. Pero kung doon parang sa first 5 seconds na yun, nagustuhan na nila yung video mo, manonood sila. Stay sila. Okay. Ganun na. Ganun yung, wala akong script, pero meron ako parang intro. May flow ako. Ayun yun. Okay, brother. Ano yung parte ng streaming journey mo yung pinaka-rewarding? At may specific moment ka ba na na-realize mo na nag-impact sa viewers mo? Firelight na ito eh. Oo. Na-discover kasi ako sa Firelight noon eh. Kwento ko muna, Okay, brother. Discover sa Firelight kasi lumabas yung Firelight noon. Okay. Kinontent ko siya. Tutorial din. Tapos hindi ko inaasahan na may iba palang plano yung Firelight. Gusto pala na sumuporta sa mga content creators. Sa Codem kasi walang pakialam yung Codem eh. Nag-upload ka ng video, nag-stream ka, di ka naman nila binabayaran kahit gano'n kasikat eh. Ang binabayaran na nila yung mga artista na nagpo-promote ng game. Ayun yung mga binabayaran ng Codem eh.
ayun nga, parang wala silang paalam sa content creator kung di sila sumusuporta. Mm. Magkano kinikita ng Codem sa pagbebenta niya ng mga skins, Okay. legendary, mythic, Mm. laki ng kinikita niya. Mas malaki yung kinikita niya kaysa kay Firelight ng ilang daang beses. Si Firelight, walang masyadong binibenta na cosmetics na skins. Walang mga ganun eh. Yung diamonds ng Firelight, pwede mo makuha ng libre basta nag-upload ka ng video. May website kasi na, kunwari nag-upload ako sa TikTok, i-upload ko siya sa Firelight website. Mm. Tapos, nakakonect dun yung TikTok ko. So, ma-review nila yung views ko kung ilang makuha akong diamonds sa account ko. Ganun. So, kahit 1K followers ka lang, makuha ka ng diamonds. So, di mo na kailangan gumastos. Ganun pala nila inaalagaan yung mga content creator. So, doon nga pumapasok, nagpa-esports pa sila, nagpapasakad pa sa content creators. Okay. So, ayun na, na-discover na ako ni Firelight sa pagko-content ko ng game nila. Tutorials. Siyempre, malaking hakot yung tutorial ko eh. 90K views, 90K followers na ako noon nung na-discover ni Firelight. Laki to. 90K followers na ako noon. Tapos, ayun na, parang na-discover nila, napopromote niya napopromote ko na maayos yung game eh. Pero wala ako sa mindset na gano'n eh, na popromote ko tong game na to para maging partner ako. Walang pakialam, basta nag-upload lang ako, nagustuhan nila, then kinontak nila ako, Discord, tapos nilapagan ako kontrata. Ayun, okay. Tapos, kada live ko, kada content ko, bayad. So, para sa akin, ayun yung rewarding moments ko sa pag-live. Bayad. Kahit walang mag-gift, bayad siya. So, ayun. Ayun yung sagot ko sa tanong mo. Ayun yung pinaka, sa akin, memorable. Yung time ng Firelight. So, brother, naniniwala ka ba na ang passion ay pwedeng gawing career? Ayun yung ginawa ko eh. Kasi ako nag-drop out ako ng school. At, wait lang. At, ito pa, follow up ko to. Anong advice mo, brother, sa mga mabibigay mong, anong advice mo na takot sundan yung passion nila? Okay, so sagutin ko muna yung tanong na passion into career. Okay. Yun muna. Tapos, second. So, naniniwala ko doon kasi nagawa ko na eh. Ako kasi, nag-stop ako sa pag-aaral second year college. Ang reason nun, financial. Okay. Di yun nasuportahan ako ng mama ko, pero parang ginagapang niya. Hindi ko kayang masyado nahihirapan. Tapos ako, di ko naman gusto yung course ko. Huwag ka na magpakahirap, di ba? Sa nanay ko, parang huwag na siya magpakahirap sa course na hindi ko naman trip eh. Para sa akin kasi, parang survival mode na ako nun eh. Matapos ko yung yung college ko, nakakuha ko ng diploma, nahirapan masyado yung nanay ko. After ko makakuha ng diploma, what? Ano next? Hindi ko na alam. Diba? Hindi pa kasi doon matatapos yun eh. Hindi porket nakuha mo ng diploma, putik, mayaman na tayo. Diba? Hindi ganun eh. So sa akin, nandun na ako sa mindset na yun eh, na pag tinapos ko to, hindi ko trip. Sayang yung panahon. Sayang yung pera ginagastos ng mama ko, sayang pagkatrabaho niya. Titigil na ako. So, doon ako nag-transition sa pagko-content. Pinukusan ko na siya. 2020... Wait lang, brother. Kumbaga, nag-full-time ka dito? Oo, nag-full-time ako. Okay. Sabay, yung affiliate, ayun ang pinukusan ko. Okay, brother. Ayun lang kinikita ko. Pero sinasabi ko sa nanay ko, malaki kinikita ko, pero hindi talaga. Hindi pa malaki kinikita ko sa... Kumbaga, brother, paano mo na-convince yung mother mo? Syempre, Actually, kumbaga, hindi naman nila maiiwasan magtanong eh. Hindi ko siya na-convince eh. Galit eh. Siyempre, isipin mo, anak mo titigil sa pag-aaral, college na eh. So, naiintindihan ko siya, pero galit na galit talaga siya nun. Pero, wala, may tiwala ko sa sarili ko eh. Brother. Kilala mo ba si Andrew Tate? Nung panahon kasi na 2022, yung year na tumigil ako, yung panahon na sikat si Andrew Tate. Sa kanya ako nakikinig, sa kanya ako kumukuha ng advice. Kumbaga, parang ito siya yung role model ko eh. Ito yung unang taon na pumutok si Andrew Tate. 2022 din. Pero nag-ano na siya na ito? Nag-content na siya? Hanggang sa yung parang na-block siya sa TikTok eh, diba? Na-ban sa TikTok. So, ayun na yun. Sa kanya ako nakikinig, sa kanya ako kumukuha ng advice, ganun, about sa diskarte, ganito, ganyan. So, tiwala ko nun. Naniniwala ako sa taong to. Tigil ako sa pag-aaral. Focus ko yung career ko. Then, ayun, passion, hanggang sa content, tuloy-tuloy ng content. Nakuha na ako ni Firelight. Pero ko masabihin yung kinikita ko para, maano ko sila na yung passion ko. Ikaw ba na, brother? Okay, yung kinikita ko na sa Firelight, 2 weeks, 112K unemployed. Grabe, brother.
No. Galing. Ayun yan. So, natulungan ko yung magulang ko agad. Ay, hindi pa ako nag-graduate no, natulungan ko agad yung magulang ko. Tapos, 'di ba sabi nila para pag-graduate mo masusuklihan mo yung magulang mo. Para sa akin kasi, sa kanila gano'n. Magkakaiba naman kasi. Sa akin naman kasi, mas matutulungan ko yung magulang ko pag natupad ko yung pangarap ko. Kasi alam ko yung pangarap ko, may vision ako eh. Alam ko kung saan ako patungo eh. Mas masusuklihan ko yung magulang ko kapag pinagpatuloy ko yung pangarap. Kapag naabot ko yun, angat talaga kami. Ayun yung pinanghawakan ko nun. Kaya okay lang kahit magalit sa akin yung magulang ko, yung mama ko, maintindihan niya rin to kapag naabot ko na. Or konti-konti ko na naabot yung mga resulta ko. So, ayun, after kong kumita sa Farlight, natuwa naman siya kasi nabibilang ko na yung mga kapatid ko, natulungan ko sa school, nakatulong ako pag may mga handaan, Pasko, ganyan. Wait lang brother. Ano yung kumbaga, ito na, kumikita ka na nito. Ano yung unang naging reaction ng mother mo na, uy, tuwang-tuwa siya nung una kasi ano yun eh. Before ako magkaroon ng kontrata sa Farlight, nagpa-event yung Farlight. Oo. Ang event ng Farlight noon, global. Buong mundo siya. Lahat na naglaro ng Farlight pwede mag-content. Competition siya ng content creator. So, YouTube, TikTok, iba-ibang platform yun. Iba-ibang platform, iba-iba ng winner. So ako, stick ako sa TikTok. Sa TikTok, buong mundo kalaban ko, syempre. Na-overwhelm ako. Kalaban ko sila Worry Bear, yung mga sikat talaga na nag-TikTok. Tapos mga taga-ibang bansa pa. Sabi ko sa girlfriend ko nun, parang love, okay na sa akin kahit top 10 lang. Masayang-masaya na ako nun, top 10 sa buong mundo. Pero sabi niya, hindi, kaya mo yan, top 1, dami mong views, ganun eh, magaling ka sa content eh. Sabi ko, sige, tatry ko na lang yung best ko, bahala na kung ilan yung maabot ko. 2 weeks lang yon. Sa 2 weeks na yun, kung ilan yung views mo na makuha, ayun yung makuha mong price. Ang pinakamataas na price, $112K din. $2,000. So, yun, sa 2 weeks na yun, araw-araw upload. Upload ako ng upload hanggang sa, abangan na ng results. Abangan ng results, bilang first day ng result nun, parang nasa top 6 ako nun eh. So, hindi pa siya nagre-reset. Nagre-reset kasi yun eh. Top 6 na ako, hindi pa daw ito nagre-reset. Kinakabahan ako nun. Pag-isi ako, nabakasan na boom. Pag open ko ng messenger ko, puro congrats. May GC kasi ng mga content creators eh. Puro congrats, binibiro na, uy, paano, libre naman, ganun. Sabi ko, bakit? Chinek ko yung website, top 1 ako. Ayun na, tapos sabay sinabi ko sa nanay ko. Miss, anong gagamitin yung bank account? Wala akong bank account. Hindi ako empleyado eh, wala akong bank account. Sabi niya, legit ba? Di siya makapaniwala eh. Pero tuwan-tuwa yung mama ko sa akin noon. Di siya makapaniwala. Kasi mama ko, hindi naman siya parang mukhang pera na, uy, may pera na ako, gano'n. Hindi siya gano'n eh. Masaya siya para sa akin. Hindi siya nanghihingi. Siyempre, alam mo naman yung nanay, di ba? Yun na naman gusto ng nanay. So, parang, ano yung best sa'yo eh. Pinoprotect ka rin nila eh. So, ayun. Ginamit ko yung bank account niya. Sa kanya pinasa. Winidraw niya. Tapos, pumunta ako sa bahay nila sa Manila. Kasi broken family ako eh. Okay. Nasa Manila sila. So, punta ako Manila, binasa niya yung pera buo. Pero yun, natiyan ko yung kapatid ko, pambayad na sa bilas, gano'n. So, uwi. Ayun yung reaction sa akin ng mama ko, masaya siya. Nung unang sahod ko nun. Unang resulta ko yun ng malaki. Na kinita mo, brother. Okay. So, eto brother, paano mo binubuo yung relationship mo sa audience mo? Ako? At ano yung pinakamahalagang value na gusto mong maiparating sa kanila? Mahalagang value na gusto ko iparating sila, lang eh. Be consistent. Kung ano yung goal mo, kung ano yung gusto mo, ayun lang. Ayun lang yung pagtutuunan mo ng pansin. Diretso lang. Huwag mong titignan yung resulta ng iba. Na, uy, si ganito sikat na. Hindi magkakaiba tayo ng time. Yung sikat na yan, laos na yan pag sumikat ka. Magkakaiba tayo ng time eh. Huwag mo i-compare yung sun sa moon. Diba? Malayo pa yan eh. Kumbaga, bukas pa lang sikat yung araw mo, di ba? Sa kanila, palubog na. So, may ganun eh. So, sa akin, huwag nyo titignan yung resulta ng ibang tao. Focus ka lang sa sarili mo. Self-improvement. Kung sikat yung ibang tao, huwag mo silang pakialaman. Kung sabay kayo nag-start pero mas tuwa na siya sumikat, okay lang yun. Kasi, basta quality yung every steps mo. Consistent, tas quality every steps. Ganda. Bubunga yun eh. Mas bubunga yun. Kahit gaano katagal, isipin mo parang
from 2020, Mhm. kumita ako ng malaki. 2023 na. So, yung 2 years ko na yun, puro stepping stone eh. Puro pahirap, puro challenges, pero kaya. Yan, ganun. Hanggang sa dito, stable. Hindi na ako mas magulang ko. Sarili lang pambayad sa bills. Bibili ko lahat ng gusto ko. Ganun. Oo, kumbaga parang natutulungan mo na talaga sila. So, ano yung biggest misconception ng mga tao tungkol sa pagiging streamer? Misconception kasi mostly sa mga matatanda na nagsisimula yung ganun eh. Sa kanila na yun yung misconception sa gaming na parang pag naglalaro ka, wala kang mararating. Ayun yun eh, di ba? Oo. Lalo na yung mga magulang eh. Pag puro ML, puro Codem, wala kang mararating. Pero dami na nagpatunay eh. Sa esports ng ML, most of them hindi graduate. High school lang tinapos. Pero iba naglalaro sa Indonesia, laki na kinikita, sa pro scene sikat. Pero di sila nakapagtapos. Pero lifestyle, ang ganda ng lifestyle. Buhay yung magulang, buhay siya. Nabibili lahat, walang problema sa pera, di ba? So, yun sa akin, kung yung misconception na yan, masasabi ko lang sa mga magulang na nagpipigil sa anak nila kung ano yung gusto ng anak nila, suportahan nyo din eh. Kasi kung ano yung maging resulta ng anak nyo, makikinabang din kayo dun eh. Pero syempre, gagabayan nyo ng tama. Di ba? Ayun lang naman eh. Ayun lang, parang parang kulang lang siguro sa suporta kasi ibang magulang, kung ano yung gusto nila sa anak nila, yung gusto ng parang gusto ko sa'yo maging doktor ka. Ayaw naman ng anak mo, di ba? Parang hindi kasi nag-work yun eh. Di ba? Kumbaga parang hindi magaan sa kanila na gawin yun. Minsan nagre-rebelde yan kapag hindi nila yung gusto nila. So, wala din, di ba? So, ayun sa akin yung misconception na yun, kapag nag-gaming ka, wala kang mapapala. Pero, na yun eh. Imposible na mangyari yan ngayon eh. Lalo may social media, may streaming platforms. Yung esports sa atin, lumalawak na. Especially mobile, di ba? Sa esports, sa Asia, mobile talaga eh, nagdo-dominate. Sino ba nagdadala ng bandila ng Pilipinas sa ibang bansa para mag-compete? Mobile eh. Hindi na PC eh. Sa Asia eh. So, mas accessible na yung pagko-content, kumita sa paglalaro, kasi naka-cellphone ka lang eh. Versatile kasi. Oo, ayun lang. So, paano mo hinahandle ang toxic culture sa online streaming? Toxic culture? At, wait lang brother, ano yung mga strategies na ginagamit mo para mapanatili ang positivity sa mga content mo? Strategy na ginagamit ko para manatili yung positivity sa content ko. Kasi Hindi ko syempre siya sinasama eh. Dahil sa toxic culture sa... naranasan ko na rin yan eh. Kasi merong Valorant Mobile. Yung Valorant Mobile kasi, PC siya eh, Valorant. Magkakaroon siya ng mobile version. So, nandun yung pag-discriminate. Mas maganda sa PC yan eh. Mag-PC ka na lang kasi mag-mobile ka. Tapos parang nagkatalo sa comment section, nag-aaway. Ba't ka pa magaganyan? Mag-PC ka na lang, ganito, ganyan. So, paano ko siya gagawing content? Paano ko siya gagawing positive? So, re-replyan ko yung comment na yun. Mag-PC ka na lang kaysa mag-mobile ka. Re-replyan ko siya ng video. Gawa ko ng content. Kaya nung sinabi ko sa'yo kanina, na nasa Asia tayo eh. Ako, may career ako. Ba't ako mag-mobile? Kasi, angat ng mobile sa Philippines, Indonesia, sa Asia, angat ng mobile eh. Sila man nagdadala ng bandila ng Pilipinas sa ibang bansa para mag-compete mobile, hindi naman PC eh. Tsaka mas madami gumagamit ng mobile compare sa PC. Mas nagbubumang mobile. Sa streaming, sinong nagna-number 1 lagi sa TikTok? Mobile. Codem players. ML players, di ba? So, yun yung reason bakit ako nagmo-mobile gaming instead sa PC. So, ayun yung reason ko. Ayun yung madalas na tawag dito, na toxicity, yung PC tas mobile, ganyan. Ayun. Sa skill issue naman, di naman ako wala naman nang babash sa akin skill issue kasi kapag nag-firelight ako, naghahamon ako ng 1v1 naka-live ako. Wala lang nakatali sa akin eh. Wala lang sila masasabi sa akin. Ganun. Naka-live to. Naka-live ako. Wala. Brother. Yun sa akin sa skill, wala naman eh. Siguro sa lang, ibang bagay lang na yung mga ganun, yung mga mobile, PC, ganyan. Mga games na ganito. Ayan. Yun lang naman. Ano yung pinaka-memorable na
interaction mo sa audience mo? At ano yung naging impact nito sa pananaw mo bilang content creator? Ano, pinaka-memorable sa'kin na interaction ko sa mga followers ko, Hmm, yung nagkaroon ng pro-scene sa Firelight. Yung nagkaroon ng pro-scene sa Firelight, siyempre maraming viewers na nanonood. LAN tournament 'yon, as in physical. So maraming nanonood na na naglalaro ng Firelight gano'n, wait sa lang mga brother, players. singit ko lang pala. Nag-e-sports ka ba brother? Mm, Okey. sa Firelight 84, naging pro player ako ng 2 season. Mm, Season 1 and Season 3. Season 2 nag-focus ako sa streaming nun. Kasi siyempre malaki nga yung bigayan sa content. mm, Nung nandun ako sa esports, napapabayaan ko yung content ko. mm. Ang real to kasi men, mas malaki ang kita sa content kaya sa esports. Totoo yun. Kahit sa ML, alam nila, mas malaki kita sa esports, ay sa content kaya sa esports. Kung content creator ka, mas malaki kinikita mo kaysa sa pro player. Kasi ang Mm, pro player, ano yan naging unstable kasi yan minsan mm, Parang yung sahod mo sa isang team, hindi mo yan magiging sahod sa kabila pag nalipat ka or bumaba yung value mo kung humina ka, ganun. gano'n. Pero kung ano ka kasi, kung content creator ka, Kumbaga nagbe-base sila sa skill mo na oo, rin. oo, ganun Saka yung exposure, hindi ganun kalaki kasi kung hindi ka masyadong magaling, di ba? Kasi ang daming magagaling may pag-compete ka, isipin mo, ilang months ka magka-practice para Mm, makuha yung prize pool. Yung prize pool na yun, kaya mong trabahuin sa content na ilang buwan lang, makuha mo agad. gano'n. Oo, ganun siya. Ayun. So, yun nga, yun yung most memorable pag-interact ko sa viewers ko yung Kumbaga sa nakabuo ka ng connection sa viewers mo. oo, ayun nga yung nag-firelight ako Mm, gano'n, hmm, tutorial tas mm, live. Siyempre nagkatanong-tanong sila sa live ko, tutorial ganyan. hmm. So, pinapakita ko sa live ko yung tips. Ganito yan guys, ganito ganyan. Oo, Yan lang. Ayun. Hanggang sa yung interaction naman na natatandaan ko talaga memorable nung nag-esports na. hmm, Lalaban na kami sa stage. Marami yung followers na nanonood, ganun, pa-picture, ganyan. So, dun ko na-appreciate, mas lalo ko na-appreciate dun yung pagiging ako na, masarap pala sa pakiramdam yung ganun, may magpa-picture sa'yo, ganun. Tapos ang na-realize ko, yung buhay na tinatamasa mo ngayon, pangarap na ibang tao. So, kailangan mo ma-appreciate everyday. be So, ayun grateful, yung na-realize ko nun. be Na, grateful 'no? be grateful lang lagi. So, ako nun, nung nakita nun, parang minsan, stress na stress ako. So, ano, ba't ganito nangyayari? Ba't ganyan? Pero, nakita ko yung ibang tao. Yung pangarap nila, kung ano yung hinahawakan mo ngayon. Kung ano yung Ganda, inuupuan mo ngayon. Ano yung kinakain mo araw-araw. Pangarap na ibang tao yan. Sabi ko, feel mo, pag-iiwanan ka. So, ayun yung na-realize ko nun. Na, ako pinoproblema ko pagko-content. Kasi sila pinoproblema na paano makarating kung nasan ako ngayon mm, So, sa akin, kahit pinoproblema ko to, parang kumbaga, okay na problema to Hindi na yung nasa ibaba ka, kasi galing na ako dun So, ayoko nang bumalik. So, yun na-realize ko, be grateful lang palagi. ganda, Yun lang. ganda brother. So, paano ka nananatiling motivated brother, kahit may mga setbacks o may mga tao na may bagay ba nagsisilbing inspirasyon mo? Gano'n. Sa inspirasyon kasi, hindi ako inspired na tao palagi Mhm, Discipline. oo, Discipline talaga. Kasi ang motivation kasi tumatagal lang yan, ilang oras lang o nagfi ilang araw nagfe-fade. Oo, nag-fade yan marami yung taong kilalang ganyan na, "Uy, motivated ako, gagawin ko 'to." Mga Mhm, ilang araw, puti wala na. Di na siya nag-upload, wala na. Tinamad na. Hindi kasi ganito nangyari sa akin kahit anong mangyari sa'kin gagawin ko yun. Yung kung ano yung gusto ko. Kung ano yung sa tingin kong dapat gawin, gagawin ko. May sakit ako, ano man yung pakiramdam, yung gagawin ko. Hindi totoo. ako motivated disiplinado lang ako na kahit anong mangyari, kung ano yung ginagawa ko dapat sa araw-araw, gagawin ko siya. Kahit anong pakiramdam ko, kahit feel ko hindi ko dapat gawin, or parang feel ko parang nakatamad, yun, gagawin ko pa rin. Kasi, sa dulo nun, ikaw rin naaanin nun mga ganun, paghihirap. Mas masarap kasi yun, yung pinaghirapan mo, tapos bilang magbubunga na malaki. Ayun sa akin. So, sa inspiration naman minsan, dahil pag naging kunwari kailangan ko ng motivation, ganun, sobrang
burnt out na talaga, yung parang pagod ka na. Oo. Kasi disiplina ka eh. Siyempre, Oo. kumbaga hindi maiwasan yun eh. Pilit na pilit ka eh. Siyempre, tinatrabaho mo kahit pagod ka o ano, basta magawa mo eh. Aabot sa point na mapapagod ka. Sa chorus, isang linggo, ganyan. Tapos, motivation ko kung ba't ba ako nagsimula, ano ba yung sinimulan ko. Tapos tinitignan ko yung mga content creator na gusto kong sundan yung yapak nila, ganyan. Excuse me. Ayun. Sa akin kasi ang inspirasyon ko sa pagko-content talaga si Doggy eh. Oo. Ayun talaga eh. Grabe Rolex nun. Ayun talaga eh. Kasi isipin mo, sa esports lang din naman siya talaga umangat, lumaki. So, ayun yung pangarap ko na parang maging kagaya niya. Oo. Ayun. Ganda. Ayun, sa inisip ko yung pag napapagod to, hindi malayo pa kay Doggy, kailangan pang kailangan pa magsipag eh, ganyan eh. Oo. Ayun, pero yun, most of the time, hindi talaga motivated. Talagang, it's all in mind lang talaga eh. Kung gusto mo, gawin mo. Yun lang. Marami kasi akong ganon kilala. Parang mag-upload lang sila, mga ilang araw, ganyan. Tapos sayang pa yung laway mo, sayang yung pagka-type mo, syempre, parang minamotivate mo sila. Tol, ganito kasi mag-content, in-explain ko sa kanila, ganun. Gusto daw nila mag-content eh. Inspired lang pala sila sa akin, tapos mga ilang araw, wala na. Oo, kumbaga parang depende rin talaga sa tao. Kaya ako di na masyado nag-share sa ibang tao na parang tanong ng tanong, paano yung ganyan, paano kumita sila? Pag in-explain ko, hindi naman kumikilos. Parang ulitin mo lang. Oo, wala. Kahit hindi na masyadong nag-entertain ng mga ganung tanong. Okay. Ano yung life lesson na natutunan mo mula sa pagiging streamer o tama, sa streamer na nagkaroon ka ng struggles? At paano ito nakakaapekto sa mindset mo ngayon? Yung mga lesson na natutunan ko sa journey ko sa Oo. pagko-content. Ano yung mashi-share mo sa amin lahat? Ang mga natutunan kong lesson, tawag dito? Ano ba yung mga sa journey mo? natutunan kong lesson, Kumbaga sa ibang tao na rin na nakaharap mo dyan sa journey mo. stay consistent. Okay. Stay consistent. Kahit anong mangyari, consistent lang. Ayun yung number one lesson. Marami kasi nahiya magsimula kasi di na lang paano magsimula. Kahit saan talaga to. Pero kung sisimulan mo yung video mo, kahit pangit pa yan, Totoo. araw-arawin mo, dun mo na kasi mabubuo yung lesson mo eh. For example, ako, nag-upload ako ng video, highlights. Hindi ko naman marirealize na pangit pala mag-highlights lang eh. Ang maganda pala, educational or yung may mapupulot na aral yung mga nanonood sa akin. Hindi ko naman marirealize kung hindi naman ako nagsimula sa highlights lang eh, di ba? So, yun, consistent lang kasi sa day one mo, di mo talaga alam yan. Pag sinundan mo yan, 2 linggo, 3 linggo, marirealize mo na, okay, kailangan kong baguhin to, kailangan baguhin yan. So, yun. Number 1, consistent. Number 2, huwag kang gagawa na kasi sira mo. Sa camera, sa lahat. Iwas ka sa issue. Huwag kang gagawa ng sarili mong issue. Huwag kang gagawa ng ng parang, alam mo yun, papangit yung image mo sa ibang tao. Ayun. Pangatlo, Pangatlo, may pag-interact ng tama sa mga viewers mo. Parang wag masyadong mainitin ulo. Dumating kasi sa point na gano'n, mainitin ulo ko eh. Parang ang dami na kasing toxic na nanonood. So okay. ako, paano mo inano to ngayon? Dahil maraming toxic. Anong ginawa mo ngayon dito? Nung una, may mga nambabash sa akin. Sa mga toxic ganito. Ina-handle ko sila. Paano ko sila ina-handle sa pag-live ko sa Farlight? Guwaw room. Na-trash talk mo, guwaw room, 1v1 tayo. Pasok ka nga. Naka-live stream to? Naka-live yun. Trash talk mo, quit ako sa rank ko. Guwaw room, 1v1 tayo. Papapalag ka? Hindi. Wala. Tahimik na. So, ganun na yun. Pag naya ko sa 1v1, wala na yun. May pumalag man, talo. Okay, ko-content ko to. Panalo pa rin ako. Ganun siya. Ganun siya nag-work. Tapos minsan naman, tatawanan ko lang ganun or hindi ko pinapansin. Parang feel ko parang sumusobra na pag pinatulang ko to, baka lalo magpapansin. Mute. Pwede ko i-mute. Mute mo, laro ka lang. Yun. Ganun lang. O kung hindi mo talaga mapigilan, minsan kasi mga viewers ko na, supporters ko na pumapatol eh. Nag-away-away sila sa comment section eh. The more na marami comment, engagements yun eh. Umaangat yung live mo eh. Umikot sa FYP yun eh. Marami nakakita. So ayun, naya ko lang yan. Para sa akin, parang
yung mga bashers so fans mo rin yan eh. Gusto lang magpapansin eh. Di ka naman nila i-criticize kung, ano mo, wala silang pakialam sa'yo eh. Binabash ka nila kasi may pakialam sila sa'yo. Diba? Kahit gusto ko nilang bumagsak, at least, ibig sabihin na may something ka eh. Oo. Diba? Di ka na nailahin pa ba wala ka sa taas. Kasi So, kumbaga parang pag wala ka pang comment na parang pag wala ka pang ganun, parang wala wala ka kang pa. papiti, no? Ganda. Pag may bashers ka na, pag may umihila na sa, pag umihila na sa ipababa, ibig sabihin, nasa taas ka na. Ganda. Ganun na yun eh. Yun yung inisip ko. Kung hindi mo na ibabash na itong, ano eh, hindi ako sikat eh. Ganun na lang inisip ko eh. Kung wala akong something sa sarili ko na special na ano eh. Di ba? Ibig sabihin, meron ako sa sarili ko na wala sa kanya. Natatapakan yung ego niya. Kaya siya nagagalit sa akin walang rason. Ayun ang iniisip ko. Ganyan lang. Ganun ka lang. Hindi ko itintik na, ito, nasasaktan na. Ganun. Hindi. Wala. Okay. Parang yun yung, kumbaga, yun kung paano mo hinahandle. Ganun lang. Okay. Ganda nun. Sa tingin mo, paano nakakatulong ang pagiging streamer mo sa personal growth mo? Okay. Unang-una kasi, ano eh, discipline. Siyempre, kailangan mo ng discipline tsaka time management. Yung discipline, siyempre, kailangan mo maging consistent sa pagiging content creator mo eh. Paano makikita kung hindi ka kikilos ngayong araw, di ba? Ano nun? Parang, sayang yun eh. Sayang yung araw na yun eh. Nakikitain mo na eh, di ba? So, sa akin, discipline, discipline para maging consistent ka araw-araw. So, kailangan mag-upload araw-araw, tamang oras. Tapos time management, syempre mag-live ka pa, mag-edit ka pa ng contents mo, mag-record ka pa ng video. So, kailangan ma-manage mo ng tama. Makatulog ka ng maaga, magising ka ng maaga. Syempre, sa isang araw ko, hindi ko naman na ginagawa. Content streaming lang eh. May mga ibang routine ka. Oo, may iba pang routine. Kakain ka pa, maliligo ka pa. Magtitiklop ka man ng mga damit mo, di ba? Bibili ka pa sa labas ng mga kung ano-ano. So, ayun, time management at paano may pag-usap. Ang tama. Ito, yung ganitong pag-usap. Hindi ako ganito eh. Oo. Pero nasanay ko lang sa pag-usap sa sa mga collaborator, sa partnerships, yan. Dito, dati hindi ako ganito may pag-usap eh. Natutunan ko lang to sa pag-usap ko sa live. Ganun. Nasanay ka na lang magsalita. Nasanay na lang magsalita eh. Ayun, yun yung mga lesson ko. Kasi alos lahat ng natutunan ko lesson, consistency tsaka discipline. Ayun talaga eh. Lahat yun. Kumbaga kahit saan naman eh. Yun talaga. Walang tatamad-tamad, bawal. Ito brother, paano mo nakikita yung sarili mo na bilang content creator 5 years from now? 5 years from now, ang sa akin kasi parang wala pa akong wala pa akong vision eh. Kumbaga pinofokusan ko ano yung present. Pero sa akin, nakikita ko 5 years from now. Siguro na ako eh. Nagsimula na rin na mag-vlog. Oo. Nagsimula rin na mag-vlogs. Siguro podcast din. Vlogs. Kasi i-goal ko na yung pagko-content kaysa sa competition or pro-scene. Oo. Mas i-focus ko na yung yung content creation. Kasi mas mag-generate ako masarang income, makabili ng sariling bahay, kotse, ganun. So, yung personal life ko, mas mag-grow pa. Financial, tataas. Tapos, simulan ko na rin mag-vlog, ganun. Okay. Yan yung mga plano ko eh. Kasi kung lalabas yung Valorant Mobile this year, feel ko doon ako mag-start na umarangkada ulit. Kasi sa ngayon, talagang drain na drain ako sa Codem. Walang bagong game, sawang-sawa. ML, di na rin eh. Parang ilang years na kasi sila nandyan sa sa cellphone. Sa screen mo, sila na lang. Parang nakasawa na. Walang bago. This year, maraming paparating na bagong game. So, tignan natin kung saan tayo mag-grow. So, ayun yung plano ko. Maghanap ako ng game na tama para sa akin. Napapatok sa maraming tao. Then, i-apply ko lang doon kung ano yung ginawa ko nung una. Tapos yun, tuloy-tuloy ulit. Ayun lang, ganun, ayun yung plano ko this year. Tapos kung may kita akong vision, siguro mag-improve pa ako. Okay. Kung hindi ka streamer ngayon, ano yung career path na tinatahak mo ngayon? Posibleng tinatahak mo kung hindi ka streamer. Kung hindi ako streamer? Oo. Siguro nagigitara ako kasi lagi inaayaan niya ni Jade eh. Studio.
kung di ako streamer, naggitara siguro sa banda, layo sinaya niyan gitara. Hindi ako magaling nun, naya ko niyan lagi. Pangalawa, artist. Baka nagko-content ako. Siguro ngayon kung uso na kasi content ngayon, di ba? Nagko-content ako ng Kahit saan. Nagko-content ako ngayon ng drawing. Drawing tutorials. Mga drawing, anime, realistic portraits sa TikTok. Siguro doon ako. Tapos ang kinikita ko siguro ngayon, sa paano kikita sa affiliate, siguro na nagbebenta ako ng nagpo-promote ako ng art materials na magiging effective sa pag-drawing. Siguro ganun ako ngayon. Ayun yung nakikita ko. Parang hindi ako nagko-content. Siguro na nag-drawing ako. Uy guys, anong ginagamit kong lapis, anong ginagamit kong ballpen, promote, kita. Ayun, ganun siguro ako ngayon kung hindi ako nagko-content. Hindi ako nag-gaming, ganyan. Tapos ang course ko siguro, kung tuloy yung pag-aaral ko, siguro nasa arts ako ngayon. Pangarap ko kasi mapunta sa Japan. So, maging animator sa Japan eh. Ayun lang naman. Okay. Legit ba? Ano yung walang mensahe mo para sa mga manonood o makikinig ng podcast natin? Kung ano yung pangarap mo, tuloy mo lang kung ano yung pangarap mo. Kung ano yung gusto mo maging, ayun lang yung paghirapan mo. Huwag mong pansinin yung sabihin ng ibang tao. Kasi ako, ganun ako dati. Para kumita ako ng pera, kailangan mag-video na affiliate. So, ako nag-video sa tapat ng bahay. Naglalatag ako ng, alam mo yung parang para siyang basahan na mabalahibo, yung gano'n. Nilatag ko yung sa harap ng bahay ko. Ang lighting ko lang sunlight, tanghaling tapat. So, dumadaan yung maraming tao. Nisip, baliw to, binibidyoan yung product. Ganun. Pero, yun, nagbunga naman after ilang years. Yun, consistent sa ginagawa mo. Kunwari, gusto mo maging magaling na artist, maging consistent ka sa pag-practice mo mag-drawing, gusto mo maging magaling na musician, consistent sa pag-practice ng gitara o drums, ganun. Bale lahat, consistent lahat. Consistent lang, tas discipline. Kahit hindi mo gustong gawin, pero kailangan mo, gawin mo pa rin. Ayun lang talaga eh. Consistency lang tsaka discipline. Ayun ang mapapayo ko. Kasi yun ang doon na yung lahat. Brother, maraming salamat sa kasi dahil na nakasama kita sa podcast at maraming salamat kay Bajid. First podcast ko te. Maraming salamat. Bajid, pakita ka sa podcast. Kita ba? Pamilutang ng damit Yun. Maraming salamat. Yun tatapos ng Good to Live podcast. Yun. Thank you.